Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippines Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunuan sa napiktuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sunod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Buwas adlaw sa Lunes, Disyembre 22, 2025. Ako ang inyong tagbalita, JP Herbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Matamis kag mamantikaon ng mga pagkaon dapat likawan subong nga holiday season sulo sa City Health Office. DOH Western Visayas may parugan sa mga pumbulo nga may mga maintenance kabulong sa hypertension sulo nga holiday season. Mga pasahero amat-amat na ang nagadamo sa Pilaca Transport Terminal sa syudad. Programa sa Lawas kag Social Services para redad ni Mayor Rice Atranya sa tuig 2026. Panuwas ang makato kag duman siya sa klan, yung baha bangod sa malawig na pag-ulan. DTI Region 6 nagahiwat sang workshop tuhoy sa paggamit sang AI. Nag-agricultural project sa isa ka SLPA sa Sagay City, Negros Occidental, formal na nga ginbuksan. Philippines Standard Time, alas 4:11. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat nga likawan ang mga matamis kag mamantikaon nga pagkaon subong nga holiday season ug makalikaw sa mga lifestyle diseases. Ilang program sa Iloilo City Health Office sa publiko, ilabi pa nga sunod-sunod ang paghiwat sa Christmas parties kag reunion subong nga Pasko. Sulod kay Bernadette Tiangao, nutritionist sa Iloilo City Health Office Nutrition Center, imbes nga petuhon ang mga handa, mahimo nga i-bake ini subahon o kung pabukalan agud makalikaw sa mamantikaon nga pagkaon. Dapat bagawan man ang mga matamis na pagkaon kag sugar drinks. I-control man dapat ang kaugalingon sa pag-inom sa makahalubog nga ihinon. Dugang niya, anuman nga sobra, hindi na marami ang epekto sa lawas. Gani dapat hagan-hagan man ang pagkonsumo sa mga pagkaon sa mga handa o kung Christmas parties. Kung hindi gid malikawan, dapat regular nga mag-exercise kapag inom siyang madamo nga tubig. Ilaban nga gina-advocate ang pagkaon sa madamo nga utan, himan pa ang mga alternatibo nga pagkaon sa mga masako ang handaan. Importante sunod sa City Health Office nga malikawan ang mga lifestyle diseases kaangay sang hypertension, diabetes, kag cardiovascular diseases. Samtang DOH Western Visayas may panugyan sa mga pumulo nga may mga maintenance kabulong sa hypertension sini nga holiday season. Ang detalye sa balita sa report ni Enro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dapat nga likawan ang mga matamis kag mamantikaon nga pagkaon subong nga holiday season.
May paanundong ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development o DOH Western Visayas CHD sa holiday season sa mga pumulong may maintenance ng bulong para sa hypertension. Ginpahayo ni Dr. Amy Marie Gayumali, Head sa Integrated Prevention and Control sa Non-Communicable Diseases ng DOH Western Visayas sa giniwat ng virtual town hall sa regional office nga sa tiyon sa holiday kung kaisa nagbabaylo ang routine kag madamo sang travel o konsebrasyon ang mga pumuluyo kag ang paglaktaw o kung pag-miss ang dose ang bulong ang mga resulta sa pagtaas sang blood pressure na nagpataas man sang risgo sa heart attack kag stroke. Abiso ni Dr. Amy Gulmani sa mga may maintenance na mag-pack ng bulong antes ang travel period. Mag-usar siyang pill organizer o confirm reminder kag parisan ang bulong sa daily routine. Hayag pa ni Dr. Gulmani na ang pagsulod sa maintenance makapa-establish ang blood pressure kag mapunggan ang golpiyada na pagsaka sini. Makapanubo man ini isang risgo sa heart attack, stroke and kidney damage kag makontrol ang long-term complication. Samtang sa iban pa nga balita, Radyo Pilipinas News. mga pasahero amat-amat na ang nagadamo sa pila ka transport terminal sa syudad sa Iloilo. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Amat-amat na mabatigan ang pagdamo sa mga pasahero sa mga nagapangunan na transport terminal sa Iloilo City. Kasunod sa nagilapit na pagsaulog sa Pasko. Makita ng pila ka mga pasahero kasumbong sa sitwasyon sa Ceres Terminal sa Camaligharo. May mga tiyon man na nagakadelay pa ang pila ka mga jeep na ginasakyan sa mga pasahero na nagahulat sa terminal. Regular man nga ginapatigayon ang inspeksyon sa mga personnel sa Land Transportation Office kag LTFRB sa mga terminal na nagpapasiguro nga matalunsay ang biyahe pakadto sa mga kabanwahanan. Binausisa man ang roadworthiness sa mga pasahero sa sakyan, kasubong sa signal lights, roida pati na ang kondisyon sa driver kag konduktor. Para sa mga ng Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang passenger assistance desk ginpahamtang sa pila ka terminal kabahin sa uplan biyaheng Ayos Pasko 2025 sang LTO. Nagabalik si Janelle Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Binumpisahan sa Land Transportation Office 6 ang pag-inspeksyon sa mga nagapangunan ng mga terminal sa Iloilo City kabahin sa Nagdandyahing Ayos Pasko 2025. Naka-alerto naman ang mga personnel sa ahensya ang naging pang-assign sa nagkarain-lain ng passenger assistance desk sa talagko o mga terminal sa syudad sa Iloilo at biyahan ng mga pasahero. Malito pa siguro na maging matalunsay ang biyahe sa buong holiday season ng mga enforcers ng deputized personnel na naglibot sa transport hub bangod sa nationwide enforcement and assistance campaign para sa upland biyaheng Ayos. Nauma na papatigan sa random inspection na tubtob sa adlaw sa Enero 4, tuwig 2026. Paagi sini sa kay LTO 6 Director Atty. Joso Iduspan na mapasiguro ang kahigwayan sa biyahe sa mga nagkabakasyon sa mga Pasko hasta sa bagong tuig. Magbuha sa Ceres Terminal may ginpahantang man nga pads ang LTO sa Ungka Terminal Haro kag Mohon Terminal sa Arevalo. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Programa sa ikaayong lawas kag social services prioridad ni Meray sa Trenyas sa 2026. Ang detalye sa balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Pagkatutukan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranya sa mga programa para sa ikaayong lawas ng social services sa 2026. Sunod sa alkalde, dapat pa nga pasanugon ang mga district health center sa syudad. Nagkipagdiri ang pagpasiguro nga may available nga doktor ang kada health center kada semana kung makapacheck up ang mga pumuluyo. Ginpayag sa alkalde nga sa karon, may 79 na ka barangay health centers kag 9 ka district health centers sa syudad. Plano man sa alkalde nga i-expand pa ang dialysis center, pinaagi sa pagtugang sa dialysis share sa mas madamo pa sa Ilonggo ang makapadialysis.
Lakip sa social services nga pagatutukan sa alkalde ang housing programs. Iluto pa ang pagsaylo sa mga paguluyo sa coastal barangays nga masaming maapektuhan sa pagbaha sa mga relocation sites. Madama man sa livelihood programs nga luyag ipatuman ang alkalde. Nalakip na diri ang mga specific programs para sa mga tatay, single mothers, kag iban pa. Pagkatutukan man sa alkalde edukasyon, partikular ang pag-expand sa Iloilo City Community College sa Fort San Pedro kag pagdugang sa mga in-demand nga kurso. Ginpabugal man sa alkalde nga nalabot sa 42 ka programang iya nga nalunsar sa unang nga isa kagatos ka adlaw nga pagpungko bilang alkalde. Naglabot sa 8,000 ka pamuluyo ang mga nabuligan sa Uswag at Ipan Center pinaagi sa mga libre nga mga bulong sa health centers. May masobra 2,000 naman ka housing units sa Molo, Mandurriao kag Haro ang napatigayon sa idalom sang pasilong program. Sa patag naman sang livelihood kag employment, masobra 1,000 ka market vendors kag 240 ka MSMEs ang nakaagom sa benepisyo sa Sige Ascenso program. Sa bahay naman sang edukasyon, may masobra 30,000 ka scholars ang nakabenepisyo sa Uswag Scholarship Program. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sosyekudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makato ka Dumansya Clan, gimbaha baod sang malawig na pag-ulan. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Inbaha ang pila ka lugar sa Banwa sa Makato kag Numancia sa probinsya sa Aklan. Suno sa Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PGRMO. Ini kasunod sa malawig na pag-ulan nga na-eksperyensyahan sa lugar. Nagpanumdo naman ang Aklan PGRMO sa publiko nga padayon nga mangin alerto kag regular nga mag-check sa mga weather update. Panugyan man sa opisina sa publiko nga maghanda sa emergency crew bag para sa mas madasig na pagsaylo kung kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PTI Region 6 nagahiwat sang workshop tuhoy sa artificial intelligence. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Formal na naging suburan sa DTI Region 6 ang duha kadlaw nga capacity building workshop tuhoy sa artificial intelligence o AI. Ang workshop ginapasakupan sa mga MSME, negosyo center, business counselors, kag empleyado sa DTI sa Western Visayas. Katuyaan sini nga hanason ng mga tagpansakop kung paano gamitin ang AI sa marketing, documentation, kag pagpadasig sa trabaho sa opisina. Sunod kay AYC ARD Mutiayo Soares, hindi nga tikang preparasyon para sa mas moderno kag mas produktibo nga serbisyo sa ahensya sa tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagbabalita, formal na naging buksan ang agricultural projects ng General Luna Small Farmers Association sa Barangay General Luna sa Sugay City, Negros Occidental. Naging posible ang proyekto pinagi sa 300,000 pesos na grant sa payapa at masaganang pamayanan o kung pamana na isa ka flagship government program na ginisenyo para sa pagpasanlog sa paghidait, pag-uswag kag paghilinsya sa katungban sa mamahuyang kag hindi maserbisyuhan ng mga komunidad. Pinaagi sa suporta ang asosasyon, ginahatagan siyang responsibilidad na mag-operate ang variety store na nagatanay naman sa naglaing na barakloon na pwede mabakal sa lokal na pumulo kag para man may income ang mga membro sa asosasyon. Gintambungan ng the Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Project Development Officer Mary Chris Marmolejo kag Jerry Faraon ang nasambit nga paglunsar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Jesse sa Iska job seeker hard on the spot sa Peso Bacolod Christmas Job Fair. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Gilayon nga nag-angkon sa trabaho kung hard on the spot ang 16 ka job seeker nga nag-apply sa ginihuwat nga Christmas job fair sa Public Employment Service Office Confeso, Bacolod. Ang job fair nga ginihuwat sa Bacolod City Government Center sa Domingo, Disyembre 21. Isa ka pagtuman sa mando ni Mayor Greg Asataya nga maghatag sa oportunidad sa pagtrabaho sa mga Bacolod noon subong nga holiday season. Ang bago lang natapos nga job fair, ginpasakupan sa 40 ka kumpanya. Sino sa Peso Bacolod halin sa Enero tungtong Nobyembre 21, may 1,585 ka tawo nag-angkon sa trabaho paagi sa Peso Bacolod gikan sa 112,155 ka job vacancy nga gintanyag sa masobra 700 ka kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lisensyado nga criminology sa Laca-Loto City, pinakaunang nakakuha sa trabaho paagi sa ginunsar nga Negros Jobs Online Portal. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nangin labing-una nga job seeker nga madiragon nga nakaangkon sa trabaho paagi sa Negros Jobs Online Portal si John Roland Brose sa Laca-Loto City. Si Brose, 27 anyos, nakakuha sa trabaho sa iProcess Liaison and Consultancy paagi sa nasabit na portal nga gilunsar sa provincial government sa Negros Occidental paagi sa Public Employment Service Office Confeso sang dagdag lang. Sino sa iya, mahapos lang gamitin ng portal kay pagaligad sa isa ka semana nakuha siya bilang Business Development Officer sa nasabit nga kumpanya. Malipayon si Brose nga makasuporta na sa iya partner kag sa ila duha ka tuig nga bata nga babayi. Sa karon, ang portal ang mayara na sa 21 ka rehistrado nga kumpanya, 36 ka aktibo nga trabaho, 3,219 ka job seekers, 191 ang natalana para sa interview, 8 ang qualified applicants, kag 766 ang nagahulog pa sa resulta. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi lang solo nga kadalagaan sa isa ka Education for Development Scholarship Program o kung EDSP Scholar gikan sa syudad sa Iloilo ang pagpasar sa Philippine Nurse Licensure Examination kadalagaan malini sa isa ka overseas Filipino worker na ginikanan nga nagatrabaho sa lasang pusod lamang matagan sa maayong nga basdamlag ang iya bata. Tuman nga kalipay ang nabatsagan sa EDSP Scholar sa Overseas Workers Welfare Administration Region 6 matapos gisa siya sa 40,672 ka paso sa PNLE. Ang ini nga paglabot sa handom nga mangin isa ka nurse nang imposible sa bulig sang scholarship sa gobyerno. Tuig 2021 sa ning scholar sang EDSP si Chan Brosalves. Nagkuha siya sa kurso nga BS in Nursing sa Central Philippine University. Matapos ma-inspire sa ginalang taon nga film na Gifted Hands nga nagapanaysayon sang kabo ni Dr. Ben Carson, isa ka kilala nga neurosurgeon. Si Rosalves, dependent sang iya amay nga nagatrabaho sa Bahrain, kaupod ang iya iloy. Kaupod niya sa Pilipinas, ang iya utod na lalaki nga nag-eskwela pa. Panaysayon ni Rosalves sa interview sa Radyo Pilipinas sa Iloilo, dako ang bulig siyang scholarship para sa ila pamilya, ilabi na sa iya gasto sa buong eskwela kag mga blaydan sa eskwelahan. Dugang pa niya nga nahagan-hagan ang gasto sa iya ginikanan sa bulig man sa scholarship grant. Ang EDSP, isa sa mga scholarship grants ang OWA na ginatanyag sa mga dependents sa aktibo nga OWA members na gusto mag-enroll sa 4 to 5 years baccalaureate course sa bisan diin nga buntuan. Kinahanglan nga ang estudyante bata kung manghod sa single active OWA member ang edad hindi lagpas sa 21 anyos, hindi benepisyaro sa iban nga scholarship grant, hindi benepisyaro sa EDSP o kung Overseas Filipino Worker Dependent Scholarship Program, kag wala nakagikuha sa EDSP qualifying exam. Mga qualified sa scholarship ang may 80% general weighted average, kag wala sang failure nga grades sa tion sang aplikasyon. Nagabato ng mga scholars ang tubtob sa 100,000 pesos per academic year basta nga ma-maintain ang guidelines kag hasta nga matapos ang bachelor's degree. Matapos nga nakapasar sa PNLE, plano karon ni Rosalves nga mag-eskwela sa medisina.
Mensahe naman sini sa mga kapareho niya nga scholar nga mag-persevere, magtuon sa maayo kag halungan ang ginahatag nga scholarship para maging maayo ang buwas damlag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, online application period para sa WVSU admission exam gineksend tubtob katapusan nga adlaw sang tuig 2025. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginextend to December 31, 2025 ang online application para sa West Visayas State University o WVSU admission examination. Abiso sa universidad sa tanan nga nakasumite sa online applications apang nagapabili nga incomplete ang status, magbisita sa registrar's office sa tion sang office hours para mapadasig ang pagproseso. Para naman sa main campus, ang examination permits i-release ko na agi sa email umpisa Enero 19 to Pebrero 27 to 2026. Samtang ang mga aplikante sa satellite campuses ang ginabisuhan nga mag-coordinate direkta sa tagsaka-registrar's offices para sa pag-release ng permit. Ang mga successful nga aplikante ang ginapahanumduman na regular nga mag-check sa email accounts para sa updates kag official nga notifications. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita sa rangyong hapon nga makabisita ang mga pungulo sa National Museum of the Philippines kung NMP Iloilo sining nga holiday season. Magapabili nga bukas ang NMP Iloilo sa Disyembre 24 kag 26 tubtob 31. Habang temporary nga sarado sa Disyembre 25 kag Enero 1. Sarang makita sa mga exhibit sa NMP Iloilo ang natural history, fine arts, textile kag archaeology nga kag ginatanyag man sa interactive games para sa mga bisita. Pwede makabisita sa NMP Iloilo humaling las 9 sa aga, tubtob las 5 sa hapon kung sa diin ang admission tubtob lang las 4:30 sa aga kag wala sang bayad para sa entrance. Kag sa tapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. may pagmubo sa presyo sa kuryente ang More Electric and Power Corporation ng More Power sa mga Disyembre. Magkakatuman sa pagmubo na 0.5081 pesos per kilowatt hour ang power rate sa More Power. Sa karon, ang average nga residential rate yara sa 11.34 pesos per kilowatt hour. Ang panubos ng demand sa kuryente nagbunga sa mas dako nga supply margin kag nagresulta sa pastubo nga average nga presyo sa wholesale electricity spot market. Tungod sini, mas nagdamo ang available nga supply kag mas nagdugo ang WESM prices. Bisan pa nag-untat ang pila ka power plant sa nagligad nga bagyo, gidayon nga nag-restore ang operasyon kag bangod man sa pagnubos ng demand, wala sa naglutan nga seryoso nga disrupsyon sa power market. May nabuhing man nga transmission charge nga resulta naman sa mas tubo nga regulated charges kag ancillary services sa sa reserve market. Wala man sa pagbag-o sa distribution supply kag metering charges ang More Power. Ginatag man sa kumpanya nga may pagabuhin sa system loss rate 0.40 pesos per kilowatt hour gikan sa 0.45 pesos per kilowatt hour sa nagligad na bulan bangod sang pagdugo sang generation kag transmission cost. Ang pagdugo sang presyo sa buwan Disyembre ginakabig na nga Christmas gift sang More Power sa mga Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:32 sa hapon. Kagamuyad to ang mabalita na tipon kaging bantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas sa mga laos ang Lunes, Disyembre 22, 2025. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Bermora Ventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bipita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga J.P. Herbas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.